Pinoy, Sa Konektadong walang Pinoy, iwanan. walang iwanan. Walang konektado, So walang konektado. Sa Konektadong Pinoy, walang konektado. lahat ay konektado at Lahat kay konektado. May sinabi po dito si Claire Castro na ako'y medyo naguluhan talaga. Tingnan niyo po kung kayo ay sang-ayon sa kanya. Pero ako'y sa tingin ko it's about time na siguro hamunin na rin natin or sabihan natin. Ito si Claire Castro, magpa-drug test na rin. Ha? Tingnan niyo po ang labi. Tingnan niyo ang labi. Tingnan niyo lang. At tingnan niyo yung sasabihin niya. Okay? Hindi ko alam kung napanood niyo na itong video na ito. Okay? O hindi pa, bigyan natin ng komentaryo. Medyo ah, nakakalungkot po. Ako po yung nalulungkot sa dinadanas ngayon ni Claire Castro. Siya siguro may malaking pinagdadaanan ngayon. No? Unawain po natin dahil bagamat maraming may ayaw sa inyo kay Claire Castro, dapat siguro ay tayo nagiging mapag-unawa din. Papakinggan po natin ang kanyang sasabihin. sa Konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Sa Konektadong Pinoy at mas mabilis ang serbisyo. Ako. Obserbahan nyo yung labi. Sa Konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Ayo, hindi pa naman humingiwi, no? Hindi pa. Pero alam nyo, ako hindi magugulat, ha? Baka pagtagal-tagal because of the pressure sa kanyang buhay. Dahil parang medyo hindi nyo napapansin. I mean, abogada to, ha? Abogado to. So, ako, tingin ko sa abogado talagang mataas, eh. They are super intelligent. They are, binigyan sila talaga ng talino ng Diyos. Hindi nila kakayanin yan ng sila lang. Talagang matatalino abogado. Parang ang layo na ni Claire doon. Hindi nyo nakikita. Ito na lang pinagsasabi niya medyo Totoo bang sinabi mo yan o edited? Ako basta nakita ko lang ito eh. Pero kung ito ay totoo, Claire, kung totoo ito sinasabi mo, ako hindi magugulat. Na balang araw, gaganon na bibig niyan. Kasi hindi ito, ang tanong, halimbawa lang, meron siyang kaibigang mataas. Mataas ang posisyon. Or asawa ng mataas ng posisyon. Inalok siya ng droga. Sa tingin ninyo makakatanggi si Claire? Ako yung nagtatanong laang. Sa tingin ninyo makakatanggi ito? Ako yung napapaisip na rin. Medyo parang nasusunog na rin yung kanyang utak eh. Hindi ko talaga, alam mo, inisip ko ng inisip ano ba ibig niyang sabihin sa Konektadong Pinoy ay walang konektado, lahat ay konektado. Di ba? Ang gulo eh. Sa Konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Kasi yung gulo ng pagsasalita ni Bongbong Marcos, yung hindi mo na maintindihan, ano ba ang pinatutukuyan? Asa na ba ang topic natin? Na-experience nyo yan kay Bongbong Marcos? Asa na ba yung topic natin? Bakit parang iba na? Diba? Parang ganyan na rin si hindi nyo ba napapansin niya kay Claire? Parang iba na yung topic. Bakit napunta tayo dito? Napunta tayo kay Duterte. Parang naiiba, di ba? Oo. Ang naantay na lang natin kay Claire ay yung yung ganon, yung yung di ba si Bongbong nagsasalita ng Oh. Yan yung next na antay natin kay Claire. Pangalawa nga antayin natin kay Claire yung ngiwi. Di ba? Sinabi nga niya positibo ang pangulo. Sa kanya galing yun. Sinabi niya yung positibo ang pangulo.
Pag ito nag-aaaa at nagniwi-ngiwi na rin ng bibig, positibo na rin 'to. Oo, delikado, positibo 'to. So antay-antayin natin na bigyan pa natin ng lalo na pagka medyo mataas na ang pressure. Oo, diyan makikita yung mahihina sa droga. Kasi bibigay ang mga 'yan, eh. Oo, diyan lumalakas ang tukso. Oh, when the pressure gets tough, tingnan natin, hindi naman sa minamaliit natin siya, abangan natin, ha? Next po, next. Eto po, pag-usapan natin, meron sinasabi itong si Senator Marcoleta at si Amy Marcos na si Bato raw ay hindi nagtatago. So, kasama si Guanzon? Asan si Bato? Pag-usapan natin, ha? Wala nang choice si Bato, hindi na mahanap. Ayun na. Tapos si Jinggoy, ewan, di ko Naku, maganda yung tanong ni Marcoleta. Hinahanap ba si Bato? alam. Sabi, alam daw kung saan eh. Nasa Pampanga daw eh. Nakita na rin kung saan-saan eh. Opo. kung saan- Di ba sinasabi ni John Vic, nung magkapatid na Rimulya, alam nila kung asan si Bato. Nasa Pampanga daw. Ako, napapirma ko doon sa Minority Report eh. Ganun mo ba? Kaya nga eh. Sabi ko sa Anim kaming nakapirma. Oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa anim po? Sa pumirma? Opo. Oo. Bigay mo nga sa akin yung aking... Kitab? yung aking... So sa madaling salita, kung nakapirma si Senator Bato, hindi siya nagtatago. Tama po ba? Kung alam ng magkapatid na Rimulya kung asan si Bato, hindi nagtatago si Bato. Tama po ba o tamang-tama? Bakit sinasabi nagtatago? Anong dahilan? Kung siya man ay nagtatago pero hindi nagtatago. Ito ba'y konektado o hindi konektado? Pambihira, nagiging ako si Claire Castro. Tingnan natin kung ay konektado ay hindi konektado. ano yan? So, totoo pala na talagang alam kung saan. Cellphone. Oho. Mamaya, pare pakita ko yung, sige nga yung po, pirma sige. niya. Oo. Oo, lahat kami Hindi pumirma. nagtatago yun. Oo, andyan lang yan. Ay, hindi ko maintindihan. Naniniwala sila, si Marcoleta at saka si Amy, andyan lang yan, hindi daw nagtatago. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun nga. Sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga? Oho. Yun ang tanong. Kung may warrant, bakit hindi ilabas? Anong sabi nila? Wala yung warrant. Ba't sinasabi ng Rimulya ay mayroong warrant? Bakit? Mamaya, sagutin natin. Nasa telepono daw. Sa telepono, gano'n na Hindi, naman. pero- Pareho ng Presidente Duterte. Parang issue pinakita dyan, lang ganyan. Kinakailangan na si Sen Amy tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Opo. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka pa naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang opo. mamamayang Pilipino? Wag na yung senador. Kahit na hindi senador. Kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa? Yun ang sinasabi nating napakalaking problema. Sa full eksakto, yan yung natagal na nating ini-explain sa katarantaduhang ginawa nilang pangingidnap kay Presidente Duterte. Kahit ba may warrant of arrest yung ibang bansa, hayaan mo sila. May warrant of arrest yung ICC. Dapat yan, padadaanin mo muna sa korte. Nino? Ng Pilipinas. Saan? Sa Pilipinas. Kaninong korte? Sa Supreme Court. O kung saang korte man. Ibig sabihin, hindi yan po pwede yung ginawa ni Torre. Hindi, mali po yung ginawa na yun. Kaya ako naiinis, kayo lintik kayong mga pinklawan. You know, lalo na yung mga abogado nyo, you know mali yun. Kayong mga alagad ng batas, alam nyong mali. Kayong mga abogado, alam nyong mali. Hindi dapat bibit-bitin. Kung kami ng ordinaryo Pilipino, kahit may warrant of arrest sa ICC, hindi kami pwedeng bitin doon basta-basta nang hindi humaharap sa korte. All the more yung dating presidente. Yun po ang issue doon.
Wala namang issue kung gusto nyo eh. Paharapin muna natin sa korte. Ano pong tawag doon? Due process. Pag inalis mo na ang due process sa Pilipinas, martial law po yan. Pwede ka nang huli dito, huli dito, huli dito, huli dito. Wala na. Wala nang warrant. Wala nang dadaan pa sa korte. Pambihira tong mga to. Oh. Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Hindi Senado. po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag Kaya nga sinasabi ko, yung Supreme Court dapat magsalita ng mabilis eh. Kasi pagkatapos ni Bato, isusunod si Bongo at isusunod si Sara. Ngayon, kung magbabagal-bagal ang ating korte, baka mamaya, nandoon na sa ICC yung 4, saka sila maglalabas. talaga sa ating saligang batas, wala nang tataas pa doon. Kahit na. international ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan eh. Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang visa yun. Nasa korte natin, nakilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Tama. Oh, di ba? Dinisrespect nyo talaga ang Supreme Court dito. Dinisrespect nyo yung dating presidente. Ang laki ng nagawa mong kamalian, Torre. Kung hindi ka man managot sa batas ng Pilipinas, hindi ka makakaligtas sa batas ng langit. Tama-tama, nung nakaraan, di ba, so natalakay natin, na naglabas na ng Ruling, ang Supreme ruling Court. ng Supreme Court tungkol sa bagyo nito, di po ba, Superate? Yes, ang sabi naman na wala pang issue, wala pang injured party, wala pang maski ano. Kaya dinismiss yung kay Bato. Yun ang intindi ko eh. Kasi premature eh. Wala Premature pa daw. namang, wala pa nahuli. Wala pa question na yung huli. yung Oo. Wala tinitiar pang ko. maipakita Opo. yung ICC. Dapat may mahuli na halimbawa, may nahuling butiki halimbawa. Para meron ng actual case. Actual Wala controversy. pang Doon kaso natin eh. matetes kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, Opo. teka muna. Aha. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung Ng ibang bansa, ng ibang bansa kaysa sa atin? Hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayong saligang batas, sasabihin niya. Opo. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Bigla mo isasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Senaimi, Uulitin ba yan? uulitin mo na naman yun. Samantala kung tutuntunin mo mismo, yung mismong provision ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa talagang nakapag-issue na ng warrant of arrest, Opo. makikialam pa rin yung yung judicial authority ng domestic court kasi Kaya malaki pong problema natin. So, sa akin lang, wag na antayin ng korte na matangay na naman si Bato. Di ba? Pero nakakapagtaka rito, balikan natin yung usapin kanina. Kung wala namang, hindi naman nagtatago si Bato, di ba? According to Marcoleta, baka malay natin, kasama ni Bato si Guanzon. Malay mo, namamasyal sila sa Rockwell. Di ba? Ay, hindi mo alam, malay mo, kasama ko rito. Andito kasi hindi naman daw nagtatago. Malay mo, kasama ng Banateros. Si Bato. Di ba? Malay mo, kasama nitong dalawang senador, si Bato. Kasi hindi nga nagtatago. So, bakit? May warrant. Kahit naman sila Rimulya, alam nila kung asaan daw, nasa Pampanga. So, ba't pinaiikot tong may warrant? Sa tingin ko rito is another diversion para pinag-uusapan si Bato. Kasi wala talagang, hindi nagtatago, pero syempre kailangan din manigurista ni Bato. Hindi siya darating doon sa Senate. Pero pumipirma. Pero alam daw nila kung nasaan si Bato. So ano ba talaga? Konektado, hindi konektado. Pambihira, napunta tayo kay Claire. Ganyan-ganyan yung sinasabi ni Claire, ang gulo-gulo. Konektado, hindi konektado, sa konektado.
Nagtatago pero hindi nagtatago, pero nagtatago pero alam nila kung nasaan. Again, isa na namang balita na nalalayo tayo sa usapin. Asa na yung mga lintik na magnanakaw? Kailan nyo gagalawin? Bakit nawala na yung blue ribbon? Yan ang dapat kinakalampa. Kailan kayo mag-iimbestiga blue ribbon? Hindi ko po sinisisi si Marcoleta at ako'y bilib nga sa ginagawa nito. Tinutulungan natin si Marcoleta, kalampagin niya mga yan. Isipin nyo kung wala si Marcoleta. Wala na yan. Tapos na yung issue dyan. Yung blue ribbon nga, ginawa ni Lacson pink ribbon. That's how powerful they are. Naging pink ribbon. Di ba nalayo tayo sa usapin? Ang daming inaasikaso ng gobyerno. May dynasty, may bato, may konektado, may hindi konektado. Saan na tayo napunta? Huwag po tayo makakalimot, ha? Hanggang baon natin, hanggang Christmas break. Ang nagpapahirap sa Pilipino, yung mga lintik na adik na yan. Ang nagpapahirap sa mga Pilipino, yung mga lintik na mga politikong magnanakaw na yan. Yung napakaraming ghost projects. Yung mga napakaraming flood control projects. Diyan yan eh. Yung flood control projects, diyan ang pinagmula ng nakaw. Yan ang usapin ngayon. Sino-sino yung maraming flood control projects ng mga congressman? Sinong mastermind yan? Huwag po tayong lalayo dun. Mga kapwa ko Pilipino, yan ang nagpahirap sa atin.